abogado yung staff mo o hindi abogado o si ChatGPT man yan, in a way, palpak, palitan mo na. Kung ang nagsabi sa iyo niyan ay staff mo na hindi abogado, kumuha ka ng abogado. At kung yung staff mo ay abogado na nag-send sa'yo ng maling jurisprudence, sisahantiin mo yan, bobo yun. Ngayon, ang sabi nila, kumukuha ka raw, ang staff mo raw, ChatGPT. Kaya mali yung binigay sa yung jurisprudence eh. Wag po kasi yung free na ChatGPT gamitin mo. Magbayad ka. Di ka ata nagbabayad eh. Mismo korte ang magsasabi fake news. Ito si Risa. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang kanilang desisyon sa kaso ng League of Cities versus the Commission on Elections o COMELEC. Payo ng hukuman, tingnan ang desisyon at resolusyon na nasa kanilang e-library. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi sila tiyak kung saan nanggaling ang claim na ang desisyon ay unanimous. Hindi nila tiyak kung saan galing. Hindi galing sa bunganga ng fake news peddler na si Risa. Hindi bakit ko nasabing fake news yan si Risa bukod dito sa Supreme Court. May kakaharapin yan si Risa na kaso. Iimbestigahan ni Robin Padilla, wait lang kayo. Dahil di umano nagtanim witness yan, hindi ko po siya pinagbibintangan. Pero mas maganda nga maimbestigahan. Kasi pag maiimbestigahan yan, malalaman natin ang katotohanan. Malaman talaga natin kung sino mas fake news sa kanila ni Claire Castro. Ulitin ko, kinorek po siya ng Supreme Court. Nakakahiya. Hindi ka nagtatanim witness lang, nagtatanim jurisprudence ka pa ni. Noong isang araw, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng League of the Philippines. Nag-ugat ito sa pagtatanong ni Senator Rodante Marcoleta kung mayroon bang nangyari na binaligtad ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision. Ay, nako. Alam nyo, ulitin ko lang na-expose po. Kasi po hindi nadadaan. Ito sa mga komunista. Hindi po natin pinagbibintangan komunista tong mga to Pero sa mga komunista, hindi po kasi nadadaan sa pasigaw-sigaw. Hindi nadadaan sa pag-ganon-ganon. Sigaw sa kalsada, baka, walang utak yan. Ako, ipopromote ko to. Let's start new breeds of senators. Yung may brains. Kaya nga patuloy na pinopromote ko si Attorney Vic, Attorney Torion, Attorney Jimmy Bondoc, sa 2028. Dahil talaga nagmukha silang tanga dito. Good thing na lang nahuli siya ni Marcoleta. Ngayon, tingnan nyo, may pagbabago mangyayari. Nakikita nyo na maraming mga senador o congressman quote lang ng quote ng jurisprudence. Di ba? Dahil sa nangyari ngayon, hindi na magko-quote basta ng jurisprudence yan. Nangyari sila eh. Kaya po tayo magtulong-tulong tayo mga Pilipino. Mahilig sila kasing ganyan eh. Babaluktutin nila yung batas tapos magko-quote sila ng jurisprudence. Sundan po natin. Imbestigahan natin yung mga kino-quote nilang jurisprudence. Baka mamaya, nag-alarisa. Hindi lang tanim witness, di umano, nagtanim jurisprudence pa. So babantayan po natin simula ngayon. Yang Quadcom, tinatayo na naman yan. Young Guns, kung ano-anong pakulong grupong tinatayo nila dyan sa Kamara, alam naman natin kung sino lang hahabulin yan. Si BP Sara, si PRRD, at ang mga DDS. Eto lang, nakakatakot kasi na talo sila dito sa impeachment. And obviously, nalungkot sila dito. Kita nyo naman, na-obvious nyo that they are very desperate na tanggalin si BP Sara. Ito nakakatakot. Baka papasukin nila ang Amerika, makialam sa Pilipinas, para talagang maipit si Sara. Alam mo kung bakit? Kasi alam nila
ayaw ni BP Sara ng Duterte sa mga Amerikano. Hindi yung Americans, yung US government, not per se yung mga kano, yung government kasi nakikialam sa atin. Kaya pati komunista, US, komunista, and drug lords, ayaw niyan sa Duterte. Kaya magtutulong-tulong yan. Ngayon, they are getting desperate. Kasi hindi sumut yung impeachment. Tagaan nyo sa bato. Ang pagagalawin nila dito ICC. Mag-iingat dapat si BP Sara, si Bongo, at si Bato. Yan ang sa tingin kong gagawin nilang hakbang. Bantayan po natin itong ating mga mahal na mga senador at Duterte, si BP Sara. Ang gagawin lang nila, magpapalabas lang sila ng warrant of arrest sa Interpol. Tapos, ulitin. Yung ginawa kay PRRD, dinala na lang ni Torres sa Villamor. Look at them, how desperate they are. Pinag-uusapan na pati si Torre, pwede na ring maging, yun na sinasabi nila. Pwedeng tumakbong vice president. Di ba? Ganyan po sila ka-desperado. Si Risa, gusto na rin patakbuhin. They are looking for answer. For them kasi, it's a must na mawala yung kalaban ng droga, mawala yung kalaban ng komunista, mawala yung kalaban ng mga US government. Kung ang Duterte, kaya nagsasama-sama yan. Ako, asahan ninyo. Eto, ang laki ng problema sa baha. Yan ang susunod na iimbestigahan. Alam naman nating lahat. Yung insertions. Kaya nga, pinilit nila impeachment. Tingnan ninyo. Ipapasok nila kung ano-anong klaseng balita para mapagtakpan yun. Hindi sila naging successful na ipantakip yung impeachment. Umasa kayo, merong malaking balita na naman. Parang yung sabong, nawawalang sabongero. Ganun, di ba? Naglabas sila. Pati Taal Lake. Kinalkal. Ganyan po mangyayari dyan. Maglalabas sila ng balita para mapagtakpan yung baho nila. And at the same time, talagang gusto nilang mawala si BP Sara. Pagagalawin ng ICC. Ito pa, masasabi ko, total andyan na rin si Risa eh. Sayang yung binabayad mo sa staff mo, Risa. Hindi ko alam kung yung mga staff mo, abogado. Pero kung kanino ka man kumuha ng source mo ng jurisprudence, mali. Kung ang nagsabi sa iyo niyan ay staff mo na hindi abogado, kumuha ka ng abogado. At kung yung staff mo ay abogado na nag-send sa iyo ng maling jurisprudence, sisahantihin mo yan, bobo yun. Ngayon, ang sabi nila, kumukuha ka raw, ang staff mo raw, ChatGPT. Wag po kasi yung free na ChatGPT gamitin mo. Magbayad ka. Kaya mali yung binigay sa yung jurisprudence eh. Di ka ata nagbabayad eh. So whatever, abogado yung staff mo o hindi abogado o si ChatGPT man yan, in a way, palpak, palitan mo na. Ha? O, next topic po tayo. Risa. Pambihira. O, nagpapahiwatig, gusto maging DDS. No, unity ng oposisyon. O, tingnan natin. Pagbuo ng pinakamalakas sa oposisyon, nasa sabak sa 2028 presidential elections. Yan po ang target ni Senadora Risa Hontiveros. Pero ngayon pa lamang, tila may Ngayon pa lamang, natatawa na ako. Magtatayo ka na naman ng grupo, Risa. sa oposisyon dahil sa umunoy pagkakaibigan ni Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte. Posible bang umanib ang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Kinain na nga nila yung suka nila, di ba? Oh. Robles. Oposisyon sa 2028. Yan ang oposisyon. Ang galing, no? Ha? Pusta ako. Kahit pagsama-samahin yung boto ng mga yan, di mananalo kay VP Sara. Yan na ba ang kaya nyong gawin, Pinklawan? Wala na. Nainadoro kayong talaga nalintikan. Si Risa, fake news peddler. Ito isa, lutang. Ito naman, umihigop ng sabaw.
Nako. Ba Makino, laos na. Trillanes, nako. Kayo ba proud na na-associate kayo kay Trillanes? Ang bira mo ito. Magkakaisa ba o magkakawatak-watak? Si Senator Risa Ontiveros ang itinutulak na ng ilang alyado na tumakbong Pangulo. Pero sa halip na buo ang puwersa, may humahalong intriga. Ayun, teka muna, andyan muna tayo. Si Risa, seriously? Oy, Pinklawan. Oh, kung may katabi kayong mga Pinklawan habang nanonood kayo nito, ito na the best nyo. Tanim witness to. Fake news peddler pa. Talaga. Pinaglaruan ni Marcoleta to. Oh. Wala ito si Risa. Yan na magiging ano nyo. Kakahiya kayo, Pinklawan. Mula mismo sa kaalyado. Hindi ko alam kung magkakaibigan sila at wala rin akong narinig kina Mayor Lenny o Senator Bam. Ang tinutukoy dyan ay ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na close daw sina VP Sara Duterte at dating VP Leni Robredo. Yun. Oh. Close daw si Lenny at saka si VP Sara. Sinong source? Trillanes, pambira kayo. Una na ring sinabi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo na wala siyang impormasyon sa sinasabing pagkakaibigan ng dalawa. Giit naman ni Risa. Mag-uusap pa ang oposisyon. I am asking every fellow leader sa opposition na maging bukas po ang bawat isa sa amin. Kasi kailangan naming magbuo ng pinakamalakas na slate na Ako with convincing, kahit anong slate pa ang ilagay ninyo, ako wala akong nakikitang tapat talaga kay BP Sara. Siguro the closest person na posibleng medyo dumikit kung magkakabutuhan ng pagkapresidente, si Tulfo. Pero maawa naman kayo. Si Tulfo, walang kakwenta-kwenta. Hindi nga nagsalita yan nung may problema dito sa pagkidnap kay Tatay Digong, hindi mo maalam kung pabor siya o hindi siya pabor. So may safety. Yun ang closest. Kukunin ba nila si Tulfo? I don't think so. Diba? Pero kung talagang lehitimong Pinklawan at di nila kakainin yung sinuka nila at hindi sila makikianib sa pula, panalo to. posible. Posible kayang makipagsanib puwersa si Ontiveros sa kasalukuyang administrasyon? Sagot niya. Sa opposition po talaga ako. Yun po, sa opposition. Hindi, ayaw din sa'yo ng BBM. Ayaw din nila sa'yo. Oh, wag ka, parehas lang kayo, ayaw nyo sa isa't isa. Ito naman, bibuo ko na naman siya ng grupo. Okay? Pinaasa ka lang ng grupo mo, isa pa yan. Asa ka naman ng asa, katanga mo rin eh. Ano sinabi nito? Pagdating dyan, bubuo siya ng grupo. Oh, sino kasama? Sila Bam, sila ano? Oh, edi iniwan din siya nila Bam, di ba? Iniiwan din siya ni Kiko. Bubuo daw ng grupo. po talaga. Ang panawagan ng pagkakaisa na babahiran ng intriga. Pero si Senator Kiko Pangilinan na running mate ni Robredo noong 2022 elections, hindi nangangamba sa tila bitak ng oposisyon. Kalma lang. Okay. In the end, Okay. Ito nagiging problema dito. Mag-iingat po tayo Wala po tayong pinapariningan. Pero mahina na nga ang Pinklawan. Umihina pa dahil sa awayan. Alam mo kung sinong sumisira sa kanila? Si Trillanes. Ini-issuehan pati si Lenny. 'Di ba? Nagkakabitak-bitak daw. Tapos si Trillanes, binabanatan din si Kiko at saka si Bam dahil sumali daw sa Duterte Black. Hindi mo mga ganun-ganon. 'Di ba? Yung
parang pumapanig sa kabila. Alam mo, grupo eh. Ako payo ko lang sa inyo, Pinklawan. Ha? Hindi dahil tayo Pinklawan. Ew. Hindi ako ayoko sa kalsada, ayoko sa bundok. Anyway, panira sa inyo si Trillanes. Ano ba talaga papel ni Trillanes sa inyo? Una, nakakatulong ba si Trillanes? Mahina na nga yung grupo niya. Ginagawa niya pa ng issue. Tapos, ang gusto niyang itulak, si Risa. Okay lang kung feel niya yon. Pero may pagka-fame whore to si Trillanes. Pa-interview ng pa-interview. Dapat yan. Ako, suggestion lang. Pag problema ng grupo, problema lang ng grupo. Sa loob lang yan. Dapat pinag-uusapan nyo, teka muna, sino ba magiging standard bearer natin sa 2028? Sino ba magiging pambato natin, pang-presidente, pang-vice president? O teka muna, bakit naman sumali kayo doon sa block na yon? Bakit kayo sumali sa mayor? Bakit naman hindi kayo pabor na dalin si Duterte, si PRRD sa ICC? Kasi yun ang sinasabi niya dito kay Lenny. Pag titignan po natin, walang naaambag si Trillanes. Pagka mayor nga, hindi na siya nanalo eh. Di ba? Tama ba o tama-tama? May influence pa ba siya? Wala na siyang nanuluko. Kung ako nga, Pinklawan, ayoko ma-identify dyan kay Trillanes. Kung ako, Pinklawan, siyempre, ayokong lumala ang... Kunwari, ako, Pinklawan, ayokong lumala ang sitwasyon. Hindi ko sisisihin si Trillanes. Pero maiinis ako. Hindi ko siya sisitahin publicly kasi kasiraan namin yan eh. Di ba? Kunwari, Pinklawan ka, kasiraan nyo. Trojan horse. Hindi natin alam kung etong si Trillanes, baka ito, bata ni Bongbong, nako. Bibigyan ko kay halimbawa, Kasi dalawa lang yan eh. Una, baka bata yan ni Bongbong Marcos o sadyang fame whore lang talaga. Mahilig lang siya para maging, alam mo yun, lider-lideran. Para maging, pa rin siya. Nasa sirkulasyon pa rin siya. Parang may silbi pa rin siya. Kasi talo na eh. Hindi na siya pinapansin. Iba pa yung ginawa nung tatlo. Pero, posible din. Baka mamaya, kayo Pinklawan, sabi ko sa inyo, wala na sa posisyon yan. Baka wala nang atik yan. Baka napangakuan ng kung ano-ano yan. Baka lang naman. Baka lang naman, meron na silang, baka nasa kampo na ni Bongbong yan. Hindi mo, wag kayong pasisiguro dyan. Hindi ko po pinagbibintangan si Trillanes. Pero yung ginagawa niya na nagbibiyak ng grupo, tapos sisiraan mo yung kagrupo mo online, sa media, teka muna, hindi ba kayo nagdududa kay Trillanes? Ingat kayo dyan. Baka Bongbong yan. Bigyan ko kayo magandang isang halimbawa. Bakit? May nakapagsabi sa akin, hindi ko alam kung totoo to o hindi. Pero yung ICC daw, para ipatapon si PRRD sa ICC, that was an idea of Trillanes na ibinulong kay Presidente. Idea niya na, ops, gawin natin ito. Whether hindi natin pinagbibintangan kung kasabwat ang Presidente doon or hindi. Pero naman, sa tingin ninyo, matatangay si PRRD ron nang hindi dumaan sa kapangyarihan ni Bongbong? Gagalaw si Torre, yung magkapatid na Boying? Sabi nga, walang galaw dyan nang walang kamay ng Malacanang. So kung idea ni Trillanes yung ICC at alam naman natin siya ang tulak ng tulak niyan at pinatulan ni Bongbong, di umano, kasabwat siya sa kidnapping, di umano, sabi mismo ng kapatid niya yan,
Na ang ginawa kay PRRD, kidnapping. Hindi natin alam, baka magkasabwat yan. Hindi nyo alam, baka hinahati na kayo sa gitna niyan. Iisipin mo maglabas siya ng maduming damit niya sa publiko. Banata niya mismo si Lenny. Wag tayong maglokohan. Still, ako sa tingin ko, bagamat walang binatbat kahit sino mang pinklawan, pag tinapat mo kay Duterte, still, ang pinakamalakas sa pink, si Lenny. Yan pa rin ang pinakamalakas. Tapos sinisiraan ni Trillanes. Hindi ba kaduda-duda yan? Hindi. Kung may nanonood na pinklawan dito, even yung mga DDS, tanungin ko kayo, pati mga makapulahan, kahit mahina sila, meron pa rin pinakamalakas sa kanila. Sino pinakamalakas? Ako sa tingin ko talaga si Lenny. Sa pinklawan. Bakit sinisiraan ni Trillanes? Yan ang tanong. Mas mahaba ang pinagsamahan namin. Nina Bam, nina Sani, ni VP Lenny, ni Risa. This hidwaan or konting tisnisan, maayos natin yan. There are more reasons for us to come together when the country requires it. Nagbabalita mula sa frontline. Ito pa, may naging issue kay Risa, no? Ano yun lang natin? Kasi meron siyang kinote na jurisprudence. Sinabi ni NBank ba yan? Naalala nyo yun sa mga nakapanood, NBank. Kasi sabi niya, nababaligtad pa ang desisyon ng Supreme Court. Sabi niya, unanimous decision, NBank. Tinanong nga ni NBank ba yan ng division o ng buong Supreme Court? Yun ang tanong ni Marcoleta. Sabi niya, oo. Di binanatan siya. Naalala nyo ng Supreme Court? Fake news. Risa, fake news ka. Ngayon, yung mga pinklawan dyan na tawag ng tawag sa mga DDS na fake news, at least kung fake news man kami, yung mga vloggers lang ang fake news. Kayo, isa sa ulo ninyo, fake news. Isa sa ulo nyo, fake news peddlers. At sino nagsasabi sa aming fake news? Kayo. Kayo lang na mga kalaban namin. Kayo lang na mga galit sa amin. Sino nagsabi kay Risang fake news? Supreme Court. Hindi man diretsong fake news sinabi. Kinorek siya ng sinungaling to si Risa. Ang ginawa niya ron, kung lulusot. Gusto niyang palusutin yun. Akala niya kasi, bobo yung mga senador gaya dati. Andyan na sila Marcoleta, andyan na sila Cayetano. Humanda kayo. Parating pa si Atty. Torreon, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Jimmy Bondoc sa 2028. Luto talaga kayo dyan. Malaki problema nyo sa Senado. Kaya yung mga bobong ganyan, mawawala na yan. Nagmumukhang tingnan nyo nangyari kay Lito Lapid. Pambihira. Boto pa kayo ng boto sa mga ganyang klase. Wala nang nayaambag. Ito, fake news. Di ba kami DDS ang tinatawag nyo fake news peddlers? No. Ano to? Gusto nyo maging DDS? Tinatawag nyo kami fake news eh. Siya pala ang reyna ng fake news. Sakit, no? Nagsabi sa yung fake news, Supreme Court. Gusto mo maging DDS, Risa? Wag na uy. Wag na uy. Kami, hindi naman kami talaga fake news. Sinasabi nyo lang. Sinabi namin, bangag si Marcos, sabi ni PRRD, takot nga magpa-drug test eh. Tapos, ang tawag nyo sa amin, fake news na agad. Gusto natin, ang tatawag sa atin ng fake news, yung nasa gitna. Yung hindi bias, gaya ng Supreme Court. Yun ang totoong fake news. Si Claire Castro, isa pang fake news. Nasa labas daw ng bansa. Hindi raw kumuha ng travel authority si BP Sara. Katangan niyo.
Sa katunayan, ako alam ko kung asan si VP Sara that time, di lang ako nagsasalita. Hindi lang ako nakapunta, may imbitasyon po tayo sa Davao. May lunch po doon. Katanganin nyo, sasabihin nyo, isipin mo. Yusek ka, hindi nyo alam kung asan si VP Sara. Or baka alam nyo, fake news ka rin. So sinong fake news? Yung mga ulo ng executive, isa sa officer ng executive department na si Claire, pati to si Risa. Tapos kami tinatawag nyo, pwe. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.